Mainit ang araw, maalikabok ang lupa at sa isang bahagi ng bansa, tila isang pelikula ang eksena. Nagmamartsa ang mga sundalo, nagpaputok ng mga armas, nagtutulungan sa simulated rescue at combat operations. Pero ito ay hindi katang-isip. Ito ay tunay. Isa ito sa mga pinakaimportanteng joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, ang Kamandag Exercise. Bawat taon, isinasagawa ang Kamandag, acronym para sa kaagapay ng mga mandirigma ng dagat. Isang serye ng pagsasanay na naglalayong palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa at higit sa lahat, ihanda ang militar ng Pilipinas para sa mga hamong pangseguridad, sakuna at digmaan kung ito man ay dumating. Sa taong ito, libu-libong tropa ng Philippine Marine Corps at US Marines ang nagsama-sama. Bukod sa combat simulation, kabilang din sa kanilang mga aktibidad ang humanitarian assistance, chemical and biological warfare response, amphibious landing, at iba pang modernong operasyon ng digmaang makabago. Lumahok din ang ilang tropa mula sa Japan, South Korea at iba pang kaalyado. Sa unang tingin, ito'y tila tagumpay. Isa na namang patunay ng malapit na ugnayan ng Pilipinas at Amerika, ng kahandaan ng ating militar at ng kahalagahan ng kooperasyon sa isang mundo kung saan ang mga banta ay mas komplikado na. Pero habang pinapanood natin ang mga drone shot ng mga sundalong nagbabayanihan, may mga tanong na dapat ding sabayan. Ano ba talaga ang layunin ng mga ganitong pagsasanay? Kaninong interes ang higit na napapangalagaan? At paano ito nakakaapekto sa ating pambansang soberanya at kinabukasan? Sa isang banda, hindi maikakaila ang benepisyo. Sa dami ng kalamidad na dumarating sa ating bansa taon-taon, bagyo, lindol, pagbaha, napakahalaga ng kakayahan ng ating mga sundalo sa disaster response. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, kung saan paulit-ulit tayong minamaliit ng isang mas makapangyarihang bansa, kailangan din nating palakasin ang ating depensa. Ang Kamandag ay nagbibigay ng access sa makabagong teknolohiya, bagong kaalaman, at mas mataas na antas ng kahandaan. Para sa isang bansang tulad natin na limitado ang budget at kagamitan, ito ay hindi matatawaran. Subalit, hindi rin pwedeng pumikit sa katotohanan. Sa tuwing may presensya ng banyagang sundalo sa ating lupa, may bahagi ng ating kalayaan ang tila naiiba ang tunog. Hindi man lantaran, pero may presyong moral, pampolitika at pandiplomasya ang bawat yapak ng dayuhan sa ating mga kampo. Ito ba'y tunay na pagkakaibigan o isang relasyon ng pagsandig? Kailangan nating itanong, habang tayo'y nakikipag-alyado, tayo rin ba ay nakapagtatayo ng sarili nating lakas? O baka sa likod ng mga magagarbong joint exercises, nananatili pa rin tayong umaasa sa teknolohiya, estratehiya at proteksyon ng iba? Hindi sapat ang pagsasanay kung walang sapat na modernisasyon sa loob. Hindi sapat ang kaalyado kung ang sariling institusyon ay nananatiling kulang sa pondo, benepisyo at suporta. Hindi sapat ang mga press release kung hindi nito nararamdaman ng karaniwang sundalo sa baba. Sa gitna ng Kamandag Exercise, habang inuulan ng palakpak at suporta ang mga sundalo, sana'y huwag tayong makalimot na tanungin. Pagkatapos ng lahat ng ito, ano ang natutunan natin bilang bansa? Huwag tayong matutong magpakasasa sa presensya ng mga dayuhan. Huwag tayong mawalan ng pananampalataya sa sarili nating lakas. Huwag tayong matutong tumingin sa langit sa tuwing may banta. Dahil maaaring ang tunay na lakas ay nasa lupa, nasa puso at nasa prinsipyo. Ang Kamandag ay isang paalala na ang tunay na lakas ng isang bayan ay hindi lang nasusukat sa kakayahang makipagdigma, kundi sa kakayahang panatilihin ang kapayapaan, ang dangal at ang kalayaan sa sarili nitong paraan. Mabuhay ang ating mga sundalo. Mabuhay ang ating bayan. Muling nagpakitang gilas ang mga sundalong Pilipino at Amerikano sa pamamagitan ng isang malawakang military exercise na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Hindi ito basta-basta pagsasanay, ito ay bahagi ng Kamandag Exercise o sa mas formal na tawag, kaagapay ng mga mandirigma ng dagat. Layunin nitong patibayin ang ugnayan at palakasin ang kakayahan ng mga bansang kasapi sa pagtugon sa iba't ibang uri ng krisis mula sa natural na kalamidad hanggang sa mga banta ng panlabas na agresyon. It is a rehearsal for a crisis we know would come, whether that crisis is brought by natural disaster, instability, or external aggression. Makikita sa mga larawang kuha sa APARI, kagaya ang pagpwesto ng mga all-terrain vehicles ng US Marines sa baybaying dagat.
Sa unang tingin, parang eksena sa pelikula, ngunit ito'y totoo at bahagi ng tinatawag na amphibious operations, kung saan ang mga sundalo ay sinasanay na mabilis na makalipat mula sa dagat patungong lupa sa oras ng pangangailangan. Kasama rito ang mga senaryo kung paano re-responde kung may biglaang kaguluhan o sakuna sa mga coastal areas. Isa sa mga tampok ngayong taon ay ang paggamit ng high-tech na kagamitang militar mula sa Amerika, ang tinatawag na Nemesis o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System. Isa itong sistema ng anti-ship missile launcher na huling ginamit sa balikatan exercise sa Batanes. Ayon sa mga opisyal, mahalagang mahasa ang paggamit ng ganitong uri ng sandata upang mas maging handa ang mga kasundaluhan sa tunay na laban kung sakali mang dumating ito. Pero hindi lang Pilipinas at Estados Unidos ang kalahok. Sa taong ito, lumawak pa ang saklaw ng kamandag. Kabilang na ang mga sundalo mula sa Japan, South Korea at United Kingdom sa aktwal na pagsasanay. At hindi rin nagpahuli ang mga tagapagmasid mula sa Australia, France, Netherlands, Canada, Bahrain, Thailand at Indonesia. Ika nga ng ilan, ito na marahil ang pinakakomprehensibong kamandag exercise sa kasaysayan, isang konkretong patunay na dumarami na ang mga bansang gustong itaguyod ang seguridad at kapayapaan sa Indo-Pacific. Sa panayam ng ilang opisyal, inihayag nilang ang ganitong klaseng military cooperation ay hindi lang tungkol sa pagpapakita ng lakas. Isa rin itong mensahe ng pagkakaisa. We'll be using the Nemesis also to again be able to learn, no? And sustain what we have what we did in the past balikatan. Lalo na ngayong tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China, mahalaga raw na ipaalala sa rehiyon at sa buong mundo na may mga bansang handang manindigan para sa soberanya, katatagan at batas. Hindi ito paghahanda para sa giyera, sabi ng isang opisyal. Ito ay paghahanda para sa anumang hamon, maging ito'y kalikasan o agresyon. Dagdag pa niya, mas mainam ng handa kaysa mang-apa sa dilim sakaling dumating ang hindi inaasahang sitwasyon. Sa kabuuan, mahigit 4,000 sundalo ang aktibong lumahok. Isinagawa ang mga drills sa iba't ibang kritikal na lugar, kabilang ang Palawan, Ilocos Norte at Batanes, mga lokasyong may mahalagang papel kung sakaling magkaroon ng aktwal na krisis sa maritime zone. Para sa mga lokal na residente, hindi rin ito pangkaraniwang araw. Ang mga helicopter, amphibious tanks, at iba't ibang kagamitang pandigma ay nagsilbing paalala na ang kalayaan at kapayapaan ay pinapangalagaan hindi lamang sa pamamagitan ng diplomasiya, kundi pati na rin ng kahandaan. Nagbabalita mula sa frontline, ako po si Brian Castillo. Paalala sa ating mga kababayan, maging mapagmatiyag, maging maalam, at higit sa lahat, makialam. Dahil sa mga panahong tulad nito, ang kaalaman ay kapangyarihan, at ang pagkakaisa ay ang tunay na lakas. Sa gitna ng patuloy na pag-ikot ng mundo, ng trapik sa mga lansangan at ng mga balita tungkol sa presyo ng bigas at init ng panahon, may isang kaganapan na marahil ay lumampas lang sa pandinig ng ilan, pero may bigat na dapat pagtuunan ng pansin. Sa isang bahagi ng bansa, kasabay ng pagtaas ng araw at alinsangan ng hangin, isang serye ng malalakas na putok ang umalingaw-ngaw. 1, 2, 3 putok. Hindi ito dahil sa kaguluhan. Hindi rin ito dahil sa rebelyon o terorismo. Ito ay bahagi ng isang opisyal na military exercise, isang pagsasanay sa pagitan ng ating Philippine Marines at mga sundalo mula sa Estados Unidos. Isa sa mga tampok sa nasabing pagsasanay ay ang pagpapaputok ng 81 mm mortar, isang mabigat at makapangyarihang sandata na idinisenyo para sa suporta sa labanan. Parang normal lang, hindi ba? Isa na namang military drill, isa na namang pagsasanay. Pero sa likod ng tunog ng armas na yon, may mga tanong na kailangang itanong. May mga isyong dapat himayin. At higit sa lahat, may mga pangarap tayong dapat ikabit sa mga pagsasanay na ito kung ayaw nating manatili na lamang sa papel na katuwang o kaalyado sa sariling lupa. Una sa lahat, bakit ba ito mahalaga? Sa isang panahon kung kailan ang ating soberanya ay lantad na hinahamon sa West Philippine Sea, sa ating mga isla at sa ating karagatan, hindi na natin pwedeng balewalain ang usaping pambansang depensa. Hindi na ito panahon ng pagwawalang bahala.
hindi na tayo maaaring kumapit lamang sa diplomatikong dasal at umaasa na igagalang ng lahat ang ating karapatan bilang isang malayang bansa. Ang realidad ay malinaw. May mga bansang nagtatangka, tahimik man o lantaran, na supilin ang ating karapatan sa ating sariling teritoryo. Kaya nga't ang bawat hakbang upang palakasin ang ating militar, lalo na kung ito'y para sa training at skills development, ay dapat natin tingnan bilang bahagi ng mas malaking larawang tinatawag na national preparedness. Ang 81 metro na mortar ay hindi lang isang bakal na nagpapaputok ng granada. Ito ay simbolo ng kakayahan nating lumaban kung kinakailangan. Simbolo ito ng isang institusyon, ang Armed Forces of the Philippines, na sa kabila ng limitadong budget, ng kulang na kagamitan at minsan ay pagdududa mula sa taumbayan, ay patuloy na nagsusumikap na maging handa. Pero heto ang susunod na tanong, handa nga ba talaga tayo? Oo, may mga pagsasanay, may pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado, pero sapat ba ito? Kapag ba dumating ang tunay na laban, hindi lang sa anyo ng armas, kundi sa anyo ng propaganda, cyber attacks o ekonomiyang pananakop, kaya ba nating tumindig ng mag-isa? At dito pumapasok ang masalimuot na usapin ng pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos. Ang ating kasaysayan ay puno ng dialektika sa kanila. Minsang kolonya, matagal na kaalyado, minsang inaasahan, minsan ding pinag-aalanganan. Ang presensya nila sa ating mga training grounds ay may dalang aliw para sa ilan at pangamba para sa iba. Tayo ba'y tunay na sa huli? Ang pagpapaputok ng 81 metro mortar ay maaaring tingnan bilang isang pangkaraniwang military drill. Pero kung bubusisiin, ito ay isang paalala na sa bawat putok ng armas, may kasaysayan, may prinsipyo at may pangarap para sa isang bansang ligtas, malaya at may kakayahang ipagtanggol ang sarili. Hindi lang sa tulong ng iba, kundi dahil matatag ito sa sarili niyang lakas. Sana hindi lang ito tunog ng pagsasanay. Sana ito'y maging simula ng panibagong sigasig sa pagbubuo ng isang sandatahang lakas na tunay na makabayan, moderno at may malasakit sa bayan. At sana, habang pinapaingay ang mortar sa training ground, mas marinig din natin ang tinig ng karaniwang Pilipino na ang tunay na seguridad ay hindi lang laban sa labas, kundi laban sa kahirapan, korupsyon at kawalang katarungan sa loob ng ating sariling bayan. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Isang makabuluhang balita ang gumulantang sa sektor ng seguridad at kaayusan ng bansa kamakailan. Si Police Major General Nicolas Torre III ay formal nang itinalaga bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Sa dami ng mga pangalan na posibleng mapili, si General Torre ang pinagkatiwalaan ng pamahalaan na pamunuan ang halos 230,000 pulis sa buong bansa. Isang malaking responsibilidad at isa ring napakalaking hamon. Pero sino nga ba si General Torre? Para sa ilan, pamilyar na ang kanyang pangalan. Bilang dating direktor ng Quezon City Police District, naging bukang-bibig siya hindi dahil sa kontrobersya, kundi sa kanyang kakaibang estilo ng pamumuno. Hindi siya yung tipo ng hepe na panay-utos lang. Sa halip, mas kilala siya sa kanyang pro-people approach. Isang pamumunong may disiplina pero may puso. Sa panahon niya sa QCPD, nakita natin ang mga inisyatibang hindi karaniwang inuuna ng mga opisyal, gaya ng mental health programs para sa mga pulis, dialogo sa mga residente, at aktibong kampanya laban sa mga tiwaling miyembro ng kanilang hanay. Ipinakita niya na ang pulis ay hindi lamang tagapagsuot ng uniforme at baril, kundi isang lingkod bayan na dapat marunong makinig at umunawa. Ngunit ngayong siya na ang nasa pinakamataas na posisyon sa PNP, hindi lang lungsod kundi buong bansa na ang kanyang kailangang pagsilbihan. At alam nating lahat, hindi madali ang maging PNP chief sa kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas. Una sa lahat, nasa gitna pa rin tayo ng matagal ng krisis sa tiwala. Ilang ulit na tayong sinaktan ng balitang may pulis na sangkot sa illegal drugs, extortion, pang-aabuso sa kapangyarihan, at minsan pa nga, direktang pananakit o pagpatay sa mga sibilyan. Sa kabila ng paulit-ulit na pangakong reforma, tila hindi pa rin matapos-tapos ang problemang ito. The appointment of elements of the officers of the PNP, there has to be kept confidential. But it's the President's discretion, which I consider to be absolute. No one can question the use of that discretion. Kaya ngayong bagong hepe si General Torre,
Muling umaasa ang publiko. Ito na kaya ang simula ng tunay na pagbabago. Malinaw na hindi ito magagawa ng mag-isa. Kailangan niya ng isang organisasyong disiplinado, may integridad at handang magsakripisyo para sa kapakanan ng bayan. Ngunit una sa lahat, kailangan niyang ipakita na siya mismo ay may tapang na harapin ang mga tiwali sa loob ng PNP kahit gaano pa sila kalapit o kataas ang ranggo. Kailangan din niyang maging bukas sa mga pagbabago. Sa panahon ng teknolohiya at social media, kailangang marunong makipag-ugnayan ang pulisya sa mamamayan. Hindi na sapat ang mga press release at slogan. Kailangan ng konkretong aksyon. Kailangang maramdaman ng bawat Pilipino mula syudad hanggang liblib na probinsya na ang pulis ay kakampi nila, hindi kaaway. Pangatlo, dapat niyang pagtuunan ng pansin ang mismong kapakanan ng kanyang mga tauhan. Hindi maikakaila na maraming pulis din ang bugbog sa sistema, kulang sa suporta, kulang sa benepisyo, at minsan ay itinutulak sa maling landas dahil sa kahirapan. Kung gusto nating magkaroon ng matitino at propesyonal na alagad ng batas, dapat ay may leader na nagsusulong ng kanilang dignidad at kabuhayan. Hindi ito madaling trabaho. Walang garantiya ng tagumpay. Pero kung may isang bagay na kailangan ngayon ng PNP at ng buong bansa, iyon ay ang isang leader na hindi lang mahusay, kundi totoo. Totoo sa serbisyo, totoo sa kanyang paninindigan, at higit sa lahat, totoo sa taumbayan. Kaya habang nagsisimula si General Torres sa kanyang bagong tungkulin, asahan natin ang mas malapit na pagmamasid mula sa publiko. Magkakamali man siya, ang mahalaga ay kung paano niya ito aayusin. At kung seryoso siya sa reforma, suportahan natin siya. Hindi bilang isang individual, kundi bilang simbolo ng pag-asa para sa mas makatao, mas makatarungan, at mas makabuluhang serbisyo ng kapulisan. Sa huli, ang tanong, magiging leader ba siya ng pagbabago o isa na namang pangalang madadagdag sa listahan ng mga dumaan pero walang iniwang bakas? Nasa kanya na ang pagkakataon. Nasa atin na rin ang pag-asa. Sa gitna ng malawak, bughaw, at minsan ay mapanganib na karagatan ng West Philippine Sea, isang maliit ngunit makasaysayang hakbang ang ginawa ng mga karaniwang Pilipino. Isang barkong sibilyan, lulan ang mga mamamayang walang dalang armas, walang baluti, kundi puso at paninindigan lamang. Matagumpay na nakalapit sa Pag-asa Island, bahagi ng ating inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. Isang tagumpay, isang tahimik ngunit matapang na pahayag sa buong mundo. Ang karapatang ipaglaban ng sa atin ay hindi eksklusibo sa mga opisyal ng gobyerno, sa mga sundalo o diplomat. Maging isang guro, estudyante, mangingisda o simpleng mamamayan, may tinig, may halaga at may papel sa laban para sa soberanya. Hindi ito ang unang misyon at tiyak, hindi rin ito ang huli. Ngunit ang ikatlong civilian mission na ito ay mas matatag, mas organisado at mas pinakinggan. Ito ay bunga ng lumalalim na kamalayan ng mga Pilipino at pagsasama-sama ng iba't ibang sektor mula sa simbahan, civil society organizations, media, kabataan at mga lokal na leader. Dala nila ang mga supply tulad ng bigas, gamot at iba pang mga pangangailangan para sa mga kababayan nating naninirahan sa Pag-asa Island, isang lugar na bahagi ng ating bayan, ngunit tila ba unti-unting iniiwan at pinababayaan ng mas nakararami. Ang kanilang paglalayag ay hindi lamang pisikal, kundi simbolikal din. Laban sa takot, laban sa pananahimik, laban sa kawalang pakialam. Sa panahon kung kailan laganap ang misinformation at disinformation tungkol sa West Philippine Sea, ang ganitong mga hakbang ay tila liwanag sa gitna ng pagkalito. Sa loob ng ilang dekada, naging mahina ang presensya ng Pilipinas sa sarili nitong karagatan. Mas madalas pa nating naririnig ang pangalan ng ibang bansa kaysa sa sarili nating isla. Ilang ulit na rin tayong binulabog ng mga ulat ng panghaharas sa ating mga mangingisda, pagtataboy sa mga supply boat, at panghihimasok sa loob ng ating exclusive economic zone. At sa bawat ulat na iyon, tila unti-unti tayong nasasanay na para bang normal lang, na para bang wala tayong magagawa. Ngunit hindi ito dapat maging bagong normal. Kaya napakahalaga ng misyon na ito, sapagkat ipinapakita nito na may pag-asa pa, na may mga Pilipinong hindi pa sumusuko, na may mga kabataang handang sumuong sa dagat, hindi para makipagdigma, kundi para manindigan.
Ito ay moment of triumph. Tagumpay ito hindi lang ng mga members ng atin ito coalition, pero ng lahat ng Pilipino na nangangarap ng kapayapaan at hustisya, lalo na pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Hindi ito dramatismo. Isa itong realidad na sa bawat alon ng karagatan may alon din ng pag-asa. Nakakabighani ang tapang ng mga kalahok. Alam nilang hindi ito biro. Alam nilang may panganib. Alam nilang maaaring hindi sila maintindihan ng iba, ngunit tumuloy pa rin sila. Hindi para sumikat, hindi para makakuha ng views o likes. Tumuloy sila dahil alam nilang tama ito. Minsan, mas naririnig pa natin ang mga barko ng ibang bansa kaysa sa tinig ng sariling mamamayan. Ngunit sa misyon na ito, nabaliktad ang ihip ng hangin. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naging mas malakas ang tinig ng bayan kaysa sa ingay ng banyaga. Ito ang tunay na diwa ng pagiging Pilipino, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Hindi lang sa social media, kundi sa aktwal na kilos. Hindi lang kapag may issue, kundi sa araw-araw na paninindigan. At dito papasok ang tanong, ano na ang susunod? Ang tagumpay ng misyon ay hindi katapusan, kundi simula. Simula ng mas maraming talakayan, mas maraming pagtutulungan, mas maraming misyon, hindi lang sa dagat, kundi sa puso ng bawat Pilipino. Kailangang maging bahagi na ito ng pambansang kamalayan. Kailangang ituro ito sa paaralan, pag-usapan sa tahanan at ipagdiwang sa bawat sulok ng bansa. Hindi sapat ang tapang ng ilan kung ang karamihan ay pipikit at tatahimik. Kailangan nating alalahanin, ang West Philippine Sea ay hindi lang isyu ng lupa o karagatan. Ito ay usapin ng pagkakakilanlan, usapin ng kinabukasan, usapin ng kasaysayang ayaw nating basta na lang isuko. Sa bandang huli, ang simpleng paglapit ng isang civilian vessel sa Pag-asa Island ay isang malalim na mensahe. Narito kami, gising kami, at hindi kami aalis.